Mga kababalaghan at misteryo, mga kaibigan ng kadiliman, ako si Baltasar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe kung kayo ay mga tagahanga ng nakakakilabot at nakakapangilabot na mga kwentong Tagalog upang walang mintis na matanggap ang bawat kakaibang kwento na aming ihahain sa inyong paghihintay. Ngayon, ihahatid ko sa inyo ang kwento ng isang pamilyang hindi inaasahan ang kanilang masasaksihan sa isang liblib na kampingan kung saan ang bawat bulong at anino ay may dalang sumpa. Sumama kayo sa akin at alamin natin kung paano haharapin ni Adrian ang kanyang takot sa isang lugar na ang lamig ay hindi lamang dala ng hangin, kundi ng mga matang nakamasid mula sa kadiliman ng gubat ng bulong. Sa gitna ng mainit na tag-araw, nagkukumahog ang pamilya ni Adrian sa pag-aayos ng kanilang mga gamit para sa taunang kampingan sa Ilarawan, isang liblib na lugar sa Antipolo na pinaliligiran ng malawak na tuyot na ilog at malalagong puno. Ang bawat isa ay abala sa paghahanda ng kanilang kagamitan, ngunit si Adrian sa kanyang murang edad ay hindi maitago ang kanyang pangamba. Sa tuwing papalapit ang bakasyon, bumabalik ang kanyang mga alaala sa misteryosong kapaligiran ng Ilarawan. Habang binabagtas ng pamilya ang mga liku-likong daan patungo sa kanilang destinasyon, hindi mapigilan ni Adrian ang kanyang pangamba na tila may masamang mangyayari. Ang mga kwentong kanyang naririnig tungkol sa lugar ay naglalaro sa kanyang isipan. At ang bawat pagliko ng sasakyan ay nagdadala ng mas malalim na kaba sa kanyang dibdib. Pagdating sa kampingan, sinalubong sila ng masigla at mainit na pagtanggap ng mga kamag-anak. May mga yakap, tawanan at kwentuhan na nagpapagaan ng loob ng lahat, maliban kay Adrian. Sa kabila ng saya, hindi niya maiwasang mag-iwas ng tingin sa gubat ng bulong na tanaw mula sa kanilang kinalalagyan. May kakaibang bumabagabag sa kanyang isipan tuwing mapapatingin siya sa madilim na silueta ng gubat. Sa pagtatapos ng araw, habang nag-iipon ng kahoy para sa bonfire, isang hindi maipaliwanag na lamig ang bumalot kay Adrian sa kabila ng init ng panahon. Tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim ng gubat. Ang kanyang balat ay napuno ng kilabot at ang bawat kaluskos sa paligid ay nagpapalakas ng kanyang hinala na hindi sila nag-iisa sa lugar na iyon. Kinabukasan, masiglang nagyaya si Clarissa na maglaro malapit sa Bato ng Alamat, isang lugar na puno ng mga alamat at misteryo. Ngunit ang kanilang pagkakasayahan ay nabago nang makilala nila si Carlo, isang bagong kaibigan na may kakaibang karisma at misteryosong aura. Sa pagdating ni Carlo, nagpasya ang grupo na maglibot at tuklasin ang mas malalim na bahagi ng Ilarawan. Sa kanilang pagtuklas, natuklasan ni Adrian ang mga patay na ibon na maayos na nakahilera sa lupa, bumubuo ng isang bilog. Ang kakaibang katahimikan sa paligid ay nagdulot ng kilabot sa kanilang tatlo. Ang pagkakita sa mga ibon ay tila isang masamang senyales, isang babala na may kakaibang nangyayari sa lugar na iyon. Habang naglalakad palayo sa Bato ng Alamat, naramdaman ni Adrian ang bigat sa hangin at ang mga bulong na tila nagmumula sa kung saan. Ang mga ito ay hindi katulad ng anumang bulong na kanyang narinig. Ito ay malamig, mabigat at nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang bawat hakbang palayo sa bato ay tila nagpapalapit sa kanila sa isang hindi nakikitang panganib. Ang takot na kanilang nararamdaman ay tila nagiging totoo.
Ano nga ba ang misteryo na bumabalot sa ilarawan at bakit tila may mga puwersa na hindi maipaliwanag na nagbabadya sa kanilang paligid? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas nakakakilabot na mga pangyayari na magpapadama sa kanila ng tunay na takot. Sa paglalakad nila pabalik, napansin ni Adrian na hindi na nila matunto ng daan pabalik sa kampingan at ang paligid ay tila iba na ang anyo, mas madilim at mas nakakatakot. Guys, parang iba na to ha? Hindi ko na makita yung mga marka natin kanina, sambit ni Adrian. Ang kanyang boses ay halos pabulong sa takot na marahil ay may ibang makarinig. Bigla na lamang silang nakaramdam ng malakas na hangin at ang tunog ng mabibigat na hakbang na tila papalapit sa kanila na nagtulak sa kanilang tumakbo ng walang lingon-lingon. "Takbo! Bilis!" sigaw ni Clarissa habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang tatlo ay nagtatakbuhan. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa dibdib at ang kanilang mga hininga ay nagiging singaw sa malamig na hangin. Sa gitna ng kanilang pagtakas, nahulog si Carlo at nagtamo ng sugat sa binti. Ngunit sa tulong ni Adrian at Clarissa, nagawa nilang makabalik sa kampingan, hingal at takot na takot. "Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala, malapit na tayo," ani Adrian habang tinutulungan si Carlo na makatayo. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at mabigat, puno ng desperasyon na makaligtas. Sa kampingan, hindi pinaniwalaan ng mga matatanda ang kanilang kwento at ang tanging ebidensya ay ang litrato na kinuha ni Adrian na hindi pa nila napapansin ang nakakagimbal na detalye. "Kwentong kutsero yan. Wala namang multo dito," sabi ni Tito Greg. Hindi alintana ang takot sa mga mata ng mga bata, ngunit sa likod ng kanilang isipan may gumugulo sa kanila. Isang detalye sa larawan na maaaring magbago ng lahat. Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas malalim na misteryo na bumabalot sa ilarawan. Sa sumunod na taon, muling bumalik ang pamilya ni Adrian sa ilarawan at kapansin-pansin ang mas mahigpit na paalala ng mga matatanda na huwag lumayo sa kampingan. "Tandaan niyo ang sinabi ko, bawal lumayo." Lalo na sa gubat, mahigpit na paalala ni Tita Maricel, ang kanyang mga mata ay tila nagbabantang, may mangyaring hindi kanais-nais. Sa paglalaro ng mga bata sa buhanginan, hindi maiwasan ni Adrian na masulyapan ang gubat ng bulong. At ang kanyang pangamba ay lalo pang tumindi nang makita niyang tila may anino na kumikilos sa loob ng gubat. "Ano yon?" Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na kakahuyan na parang may sumisilip na mga matang hindi niya maaninag. Sa gabi, habang nakaupo sa paligid ng bonfire, napansin ni Adrian ang kakaibang pagkilos ng mga alagang aso na tila may nakikitang hindi nakikita ng iba. "Bakit kaya sila ganyan?" tanong ni Clarissa, na napansin din ang kakaibang ikinikilos ng mga aso. Ang mga hayop ay tahol ng tahol. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kadiliman ng gubat na tila mayroong hindi nakikitang panganib na nag-aabang. Ang mga pangyayaring ito ay unti-unting nagtutulak kay Adrian sa isang katotohanan na hindi niya maaaring takasan. Ang susunod na mga pangyayari ay magdadala sa kanya sa isang pagtuklas na magbabago sa kanyang pananaw sa mundo ng ilarawan. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Adrian sa malawak na ilarawan, ang mga alaala ng nakaraang taon ay parang mga aninong sumusunod sa kanya. Ang gubat ng bulong na dati paborito niyang pasyalan ay ngayon ay tila isang madilim na kaharian
na puno ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Ang mga puno ay tila mga bantay na nakatunghay at ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng mga bulong na hindi niya maintindihan. Isang umaga, habang naglalakad si Adrian malapit sa gubat, isang mahinang bulong ang kanyang narinig. Adrian, tila isang hikbi mula sa kalikasan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis at ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na nagtulak sa kanya na tumakbo palayo mula sa gubat na iyon. Ang takot ay kumapit sa kanyang lalamunan at sa bawat hakbang palayo, ang bulong ay lalong lumalakas hanggang sa ito ay mawala na lamang sa hangin. Sa pagkakataong ito, mas malaya na silang mag-explore dahil sa bagong kaibigang si Carlo. Ngunit ang pangamba ay hindi pa rin nawawala sa puso ni Adrian. Sa kabila ng kanyang mga babala, hindi niya napigilan sina Clarissa at Carlo na pumasok sa gubat ng bulong. Naiwan siyang mag-isa at sa kanyang paglalakad, natuklasan niya ang isang kakaibang tanawin. Mga patay na ibon na nakaayos sa isang bilog. Ang kanilang mga mata ay tila nanlilisik pa rin at ang kanilang mga pakpak ay nakabuka na parang huling tangka na lumipad palayo sa isang hindi nakikitang panganib. Ang tanawin ay sadyang nakakabagabag at ang takot ay muling bumalot kay Adrian na parang isang kumot na hindi niya mahubad. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay hindi lamang dahil sa takot, kundi pati na rin sa lamig ng hangin na tila may dalang masamang balita. Ano ang misteryo sa likod ng mga patay na ibon na ito at ano ang koneksyon nito sa gubat ng bulong? Ang mga katanungang ito ay naglalaro sa isipan ni Adrian habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na kakahuyan na tila may itinatagong sikreto. Ang gubat ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang ibunyag ang mga ito. Habang nagkakahiwalay sa kanilang paglalakad, isang kakaibang pangyayari ang bumulaga kay Adrian. Sa isang iglap, isang anino ang lumitaw mula sa kadiliman at bigla ring naglaho na parang bula. "Carlo, hindi nakakatawa yan!" Sigaw ni Adrian, iniisip na isa na namang biro ito ng kanilang bagong kaibigan. Ngunit walang sumagot at ang katahimikan ay bumalot sa paligid na lalong nagpatindi sa kanyang takot. Kinabukasan, puno ng tapang na nagdesisyon ang tatlo na mag-explore ng sila lang. Walang gabay na matatanda, walang plano, tanging ang kanilang hilig sa pakikipagsapalaran ang nagtulak sa kanila patungo sa hindi pamilyar na bahagi ng gubat ng bulong. Habang lumalalim sila sa gubat, isang serye ng mga alulong ang umalingaw-ngaw na parang mga asong nagbabala sa kanila. "Guys, parang tayo'y naliligaw," bulong ni Clarissa, ang kanyang boses nanginginig sa takot. At tama siya, sapagkat ang landas na kanilang tinatahak ay tila naglalaho sa bawat hakbang na kanilang gawin. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit ang bawat hakbang ay nagpapalayo lamang sa kanila mula sa ilarawan. Sa kanilang pagtatangkang makahanap ng daan pabalik, isang hindi inaasahang aksidente ang nagpatumba kay Carlo. "Aray! Ano yan?" sigaw ni Carlo habang hawak ang kanyang paa. Sa pag-aalala, nagdikit-dikit sila, nagtutulungan, ngunit sa kanilang paligid, ang pakiramdam na may ibang nilalang na nagmamasid sa kanila ay lalong tumindi. Ang mga bulong na kanina'y mahina lamang, ngayon ay tila naging isang nakakatakot na awit na pumupuno sa kanilang pandinig. "Ano yang naririnig niyo? Parang awit ng babala," bulong ni Clarissa. Ang kanyang mga mata malaki sa takot. Sa kabila ng kanilang takot, nagawa nilang makatakas pabalik sa ilarawan.
Ngunit pagdating doon, isang nakakagulat na revelasyon ang ibinahagi ni Carlo. Hindi lang minuto ang lumipas, mga ilang oras na tayo nawawala. Aniya, ang kanyang mukha hindi mawari kung naguguluhan o natatakot. Ang kanilang mga relo ay sumang-ayon sa kanyang sinabi, ngunit paano ito nangyari? Ang misteryo ay lalo pang lumalim at ang kanilang pagbabalik ay hindi na katulad ng dati. Ang kanilang karanasan sa gubat ay nag-iwan ng marka na hindi nila maipaliwanag, at ang nalalapit na pagbunyag ay magdadala ng isang katotohanan na mas nakakatakot pa sa kanilang pinakamalalang bangungot. Nang bumalik sila sa kampo, sinalubong sila ng mga matatanda na may halong pag-aalala at pagdududa. Agad na isinalaysay ni Adrian ang kanilang karanasan, ngunit tila hangin lamang ito na dumaan sa mga tenga ng mga nakatatanda. Tito Greg, na may bahid ng pagkainis sa kanyang muka, ay mariing nagpahayag na walang pangalawang bato ng alamat at baka produkto lamang ito ng kanilang malikot na imahinasyon. Pag-uwi sa bahay, hindi matanggal sa isipan ni Adrian ang mga pangyayari. Sa tulong ng teknolohiya, pina-enhance niya ang larawan na kanilang nakuha sa gubat. Unti-unting lumitaw sa screen ang malinaw na imahe ng isang katawang walang ulo na suot ang damit na pamilyar kay Carlo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang katahimikan ng kwarto ay napalitan ng mabigat na kabog ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, bumukas ang pinto at pumasok si Carlo na tila walang anumang nangyari. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at kwentuhan, isang nakakagimbal na katotohanan ang nagbabadya. Ang larawan sa screen ay hindi lamang isang simpleng ebidensya. Ito ay pasimula ng isang nakakatakot na paglalakbay patungo sa katotohanan na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang bawat hakbang na kanilang tatahakin mula ngayon ay puno ng mga tanong na humihingi ng kasagutan, at ang susunod na kabanata ay tiyak na magiging mas madilim kaysa sa nakaraan. Sa bawat bulong ng hangin at anino sa dilim, isang aral ang ating natutunan na sa mundo ng ilarawan, ang katotohanan at kababalaghan ay magkaugnay. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan ng Kadiliman. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe dito sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na mga kwentong Tagalog. Sumama kayo sa aming lumalaking komunidad ng mga mahilig sa katatakutan at siguraduhing makasama sa bawat kakaibang kwento na aming ihahain. Hanggang sa muli, mag-ingat at baka ikaw na ang susunod na mabulungan sa dilim. Kita-kits sa susunod na upload kung saan lalo pang magiging madilim ang gabi. Huwag matakot, Baltasar ay laging nag-aabang para sa iyong pagbabalik.